So GM to everyone and welcome back for another video. Kung nahihirapan kang kumuha ng shields points para sa shields ranking sa Cinnamon Cross, then may tuturo ko sa inyong simpleng daily routine na ginagawa ko everyday. So I follow these steps every day to stay consistent with my progression. So let's start the video now. So first of all, ano ba yung mga way para mag-earn tayo ng shields points? So punta ka lang sa menu, sa upper right, then makikita mo agad yung sa mga tab or mga logos na may katabing shields points. So yung may mga shields points dito is yung event, yung shields pass, dungeon, field bosses, and the Tower of Sage. So that are the possible ways you can farm shields points. So mag-umpisa tayo sa event tab. So pagkalagin ko palang daily, dumidiretso na ako sa event. So hanapin nyo lang siya sa upper right. Makikita nyo yung may torotot na may confetti, or you can just press F12 to access the event. So right now, makikita nyo yung mga events na available. Then yung dailies natin dito is yung 7-day login and the 4-week login. So lagi lang natin tong kiklaim pagka reset or pagka login natin. So pag nakompleto nyo kasi siya, malaki yung bigay niya sa dulo. Especially lalo na tong 4-week login or 1-month login. So makukuha natin dito is yung pet hearts and itong cumulative attendance reward. So kung meron pang mga ibang event kagaya na itong playtime, so 120 minutes login. So right now wala pa tayong mga event kasi bagong season pa lang. Season 4 pa lang, pero last time kasi nagkaroon ng event for Dimensional Rift na malaki yung bigay na points kapag natalo mo yung mga bosses for shields points. Then the next one is the shields pass. So para ma-access nyo to, punta lang kayo sa menu, sa upper right, itong tatlong linya. Click nyo lang and then lalabas sa upper right ulit yung Shields Pass. Then click it, then makikita nyo we have two ways to earn Shields points here. The Daily Pass Mission and the Season Pass Mission. So sa Daily Pass Mission, from the name itself, araw-araw natin siyang gagawin. So madadali lang naman yung mga need mong gawin sa kanya. So for example, hunt biles, kailangan mo lang pumatay ng 100 na mobs, then magagawa mo na siya. So bibigyan kanya ng 5 shields points or 5 shields ranking points. Then we have the season pass mission. So ito yung mga mas mahihirap, seasonal siya. So every season siya nagre-reset. So ang kailangan mong gawin sa kanya, hunt 20 field bosses, defeat trip bosses, big catch fishing. So ito yung mga available rewards niya. So ang highest natin right now is collect guild tokens, kailangan mo maka 320, then bibigyan kanya ng 300 shields ranking points. So paano mo ba ma-maximize yung rewards mo dito? So kung may pera ka naman pang gastos, then so marirecommend ko sa inyo na bumili ng premium shields pass and legendary shields pass. So ito lang naman, kapag binili mo, malilesen yung fee mo sa cross ramp from 50% to 10% only. So that's a difference of 40%. So napakalaki niya and napakaganda nung bigay niya. So kung free to play ka naman, wag mo nang problemahin kasi no need mo naman bilhin to, kikita ka pa rin. Then the third one is dungeon. So punta ka lang uli ng menu sa upper right, then click mo yung dungeon. Then we have also two ways to farm here, the growth and the boss. So umpisahan natin sa growth. Ano ba yung mga dungeons na available dito? We have the equipment dungeon, the sigil dungeon, and the winter dungeon. So kailangan mo lang tapusin yung mga stages and habang umaangat ka, tumataas din yung ranking mo. So pakita natin yung ranking natin sa kanya. So ito yung ranking position as of right now, pang 327 ako for example. Then ito yung mga rewards niya. So rank 1 right now is makakakuha ng 3,500 sapphire and 100 shields points. So tayo nasa 101 to rank 300 tayo, so makukuha natin is kalahati nung meron siya. So mukha lang siyang maliit pero malaking bagay siya. Small differences is a big difference too, lalo na pagdating sa ranking. Then dumako naman tayo sa boss dungeon. Dito mo makikita yung Remnant of the Past and Dimensional Rift dungeon. So this is a party dungeon, hindi ko recommend na mag-solo kayo dito. Mas maganda as much as possible is full party of a group of 4 people.
So mas maganda sana kung 100k plus power kayo dito para magawa nyo ng maayos dahil napakahirap ng mga bosses na to. So ang main reward sa kanya is the Party Dungeon Reward Box. So dito mo makukuha yung mga legendary weapon and mga legendary armor parts. So laking tulong niya para makapag-craft ka ng mga legendary items para sa progression mo. So the fourth one is the field bosses. So ang gagawin mo lang uli is punta ka ng menu, then click mo lang yung field boss. So here are the different kind of field bosses. So nagkaroon kasi ng balance adjustment dito last month. Instead na 3 times mag-a-appear yung kada boss in different channels, one time na lang siya to prevent channel hopping abuse. So the new meta here is mag-skip ka na first few bosses na hindi mo ka-level dahil mababa yung shields ranking points na bigay sa kanila. And mabilis matalo yung mga bosses sa dami ng players right now na nag-grind sa leaderboard. Then lastly is the Tower of the Sage. So ito yung Tower of the Sage. So by floor siya. The higher the floor you are, the higher your reward is. So check natin yung rankings. So ito yung reward info niya. So rank 1 is makakakuha ng 1,000 Sage Statue, 2,000 Sapphire, and 1,400 Shields Points. So napakalaki nung bigay para dito sa Tower of the Sage. So ma-unlock nyo siya after level 34. So ituturo ko sa inyo yung technique na ginagawa dito sa Tower of the Sage para matapos nyo ng maayos yung mga floors. So para hindi kayo mamatay dahil masakit sobra yung mga mobs dito and napakadami. So enter lang tayo, then papakita ko sa inyo. So mamimili ka sa Sage choice ng mga nararapat na power up sa'yo. So dahil may check ko, kukuhanin ko is magic. So walang magic ngayon, ang kukunin natin is magic defense. So yung need mong gawin dito is tumakbo ka muna sa pinakagilid, tanggalin mo muna yung mga aggro sa'yo ng mobs. So right now, yung technique dito is sugutin mo muna isa-isa yung mga mobs. Then hintayin mo silang mag-despawn and bumalik sa kanilang mga original na pwesto. So right now, unahin natin yung mga range mobs dahil masakit talaga sila. So yung technique dito is one at a time lang yung gagawin mo dahil nakita nyo naman yung damage sa akin. And we're almost done clearing yung mga side mobs. So ito kasi yung boss. So patayin muna natin yung mga nakapaligid sa kanya. So yun, we have cleared every side mobs. So ang natira na lang is yung boss. And that is how you clear the Tower of the Sage floor. So yun yung full daily routine ko para makapag-farm ng shields points sa Cinnamon Cross. So if this helped, drop a like and let me know in the comments which part of your routine you want to improve. Thanks for watching and I'll see you in the next one.